Hello Kathden fans! Nahuli na naman at booking si Sir Alden kagabi sa kanyang sariling bibig, no? Related kay Ma'am Catherine, mga kasembrero. So, bago tayo proceed, pakinggan muna natin ito, mga kasembrero, sa yung sinasabi kong booking si Sir Alden, mga kasembreros. Don't forget yourself dahil that's very important and very essential. Siya yung nagpa-realize sa akin niya, it's okay to say no at times. Value your time for yourself, time for your loved ones. Take everything one day at a time. O, di ba yung about valuing yourself kasi, si Ma'am Catherine nagturo niyan sa kanya, no? Doon sa may 24 oras nila na interview, mga kasembreros. So, nakita natin yung natututunan ni Sir Alden kay Ma'am Catherine. Tapos si Ma'am Catherine naman natututunan niya kay Sir Alden, mga kasembreros. So, at times, no? Talagang sabi nito, value yourself, no? Give time to your loved ones, and so on, mga kasembreros. So, nakita natin na pareho sila ng point of view talaga sa buhay. Yung pagiging family-oriented, no? Yung pagiging mabait, yung pagiging humble, yung pagiging yung pagiging workaholic, no? Pagiging dedicated sa trabaho, pagiging passionate, and pagiging single, ha? Ngayon, mga kasembrero, so sa present, sa kasalukuyan ay single muna ang Kathden, mga kasembreros, kasi may mga kanya-kanya pa silang agenda, mga kasembreros. At saka ini-enjoy muna nila yung singleness, no? Kasi nga kapag nagkaroon ka na ng pamilya, no, ibang responsibilities naman ang nag-aantay sa iyo, mga kasembreros. So iba talaga yung pa may pamilya ka na, no, may anak ka na, may asawa, and so on. So ibang-iba talaga, mga kasembreros, sa pagiging single. So nakita natin talaga na alam nyo, na dito, parang yung mga tao, grabing locomotion, grabing ingay, no, sa social media, lalong-lalo nang pumutok pa si Kyla at saka si Daniel Padilla, tapos ang Kathden, wala, tahimik pa rin, no? Private pa rin sila, mga kasembreros. So ito yung sasabi natin na private life is a happy life, no? Ganun, peaceful life, mga kasembreros. So private life is a peaceful and happy life, mga kasembreros. So ganun ang mindset niya, Sir Alden, na alam kong na-adapt na rin at saka nahawa na rin si Ma'am Catherine. Si Ma'am Catherine, mga kasembreros. So para silang dead mass mga bashers, no? Wag na ng patulan. Yung nila, yung dito, yung pagiging mabait, yung pagiging, alam mo yon, yung basta yung outlook na yon. So outlook or viewpoint sa buhay, talagang pareho sila, mga kasembreros, kasi yun nga, no, hindi sila pagpatuloy sa mga bashers. Talagang they're just doing their own thing, they're just doing their own work, no, with happiness and with full smile, no, sa kanilang mga mukha, mga kasembreros. So dito natin nakita talaga na ang Kathden ay panatag because happy life, peaceful life sila. Parang ala Coco Martin at Julia Montes ang labanan ng Kathden, mga kasembreros. So talaga nasa choice kasi yun, no? Kung choice mo na pumatol, kung choice mo na ibalandra agad, no? So talagang team panatag tayo, mga kasembreros, sa Kathden, no? Kasi sila lamang, iba kasi sila, no? Makita mo talaga yung distinction, yung pagkakaiba nila, na hindi sila yung, di ba, maraming mga artista parang naglantaran ng mga karelasyon, no? Sila Kailin Alcantara, sila Kobe Paras, sila Aljur Abrenica, sila Bea Alonzo, and so on, mga kasi. And si Ma'am Bea talagang nasa edad na naman siya, pero I mean, kakaiba talaga sila, no? Kung iniiwasan talaga nila yung public appearances, no? Parang sabi ng isang Kathden admin, tinitiis nilang hindi magkita sa bawat isa para magkaroon sila ng privacy at saka peaceful at saka happy life, mga kasembreros. Which is definitely true, no? Kasi kapag marami naman ang nakakaalam, marami ang makikialam, mga kasembreros, sabi ni Yumi Jane Katug, no? So yun po, talagang silent and peaceful and private and happy ang Kathden. So that's the most important thing, no? Yung masaya sila, mga kasembreros. So kagabi, ayun, umattend si Sir Alden sa Lion City, mga kasembreros, no? Doon sa sports complex sa Santa Rosa, Laguna. Parang pala yon, parang parang pampa-good vibes ng mayor doon, no? Na sina Ma'am Arlene Arcillas, mga kasembreros, no? Tsaka yung kanyang husband. Sa mga tao sa Santa Rosa, Laguna. So parang pasasalamat niya kung kaya nag-invite siya, sila Sir Alden, si
Joy, basta yung ano yun, parang beauty queen. Tapos si naglagari actually si Sir Alden kagabi, no? Naglagari siya kasi after ng, kasi hindi ko lang kung nauna yung parang nauna yung sa ano, nauna yung sa Santa Rosa, Laguna, sa Lion City. Tapos yung pagkagabi naman ay nag-Casino Plus siya, nag-live siya mga kasembreros. So yung video clip na pinanood nyo kanina na yung give value to yourself na sinabi niya mga kasembreros, tapos may hawak-hawak siyang stuffed toy. Hindi ko lang kung labubo, hindi ito labubo no? Yung kanyang hawak-hawak na stuffed toy mga kasembreros. Pero yun po, yun, so naglagari Sir Alden kagabi. Dito sa Lion City, ay kumanta na naman siya ng Uptown Girl, She's a Living with na. So ganun mga kasembreros, no? Tapos may isa pa siyang kinanta, hindi ko alam yung title mga kasembreros. Pero ang cute lang niya, Phenomenal Box Office Cinema King. As expected, ay naghiyawan ang mga tao mga kasus, no? Habang nakikita ang Asia's multimedia star mga kasembreros, Taquilla King at Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So walang ibang dapat i-partner sa isang Phenomenal Box Office Cinema Queen, kundi ang isang Phenomenal Box Office Cinema King, ganon. Walang pwedeng i-partner sa Taquilla Queen kundi ang Taquilla King. So ganon, walang dapat i-partner sa dito sa bilyonarya kundi ang bilyonaryo. Walang dapat i-partner sa number 1 endorser na babae kundi ang number 1 endorser na lalaki. So nakita niyo yung yung equity nila, yung pagiging equal nila mga kasembreros, no? Kumapa parang reciprocal. So yun sa term ng mathematics, no, at saka sa English vocabulary. Reciprocal sila mga kasembreros kasi kung ano yung kayang gawin ng isa, kayang gawin din ng isa. Parang mapapantayan niya ba? So ganun mga kasembreros, kagaya ng Dongyan, no? Primetime King, Primetime Queen ng GMA mga kasembreros, and so on. So ang Seryo at Marimar ng GMA mga kasembreros. So parang ganun ang labanan ng Kath din mga kasembreros. And then ito, kagabi ay nag-post din, no, si John Valle ng mga pictures ni na Ma'am Catherine at saka video na complete ito, na kung saan ay doon sa Christmas party nila. Of course, nakasama nila si Donnie, nag-picture sila, si Kyle, si James, si Joshua mga kasus. Tapos, yung the rest na video ay yung parang inaalalayan siya, no? Papasok hanggang yung parang rampa-rampa siya. Tapos, nung papasok mga kasombrero sa ABS-CBN ABS-CBN compound mga kasombrero or ABS-CBN building. So yung iba dito palabas, papasok, and so on. Tapos inaalalayan siya mga kasembreros. So after yata nito magbihis, naglakad si attorney mga kasembreros na nakahiyos, no? At saka may mga kasama niya mga kasembreros, of course, yung kanyang glam team. So si Dana yata yung isa dito. Wala sila Bukpiap dito. At saka si hindi ko na itong isa na parang part nito ng kanya, no, yung lalaki mga kasembreros, no? Yung naka-green. Tapos may nagpa-picture pa sa kanya sa huli mga kasembreros. Naka-brown siya. So ano na siya dito pala? Brown. Tapos yung isa naman ay violet na maroon. Yung combination ng kanyang So dalawang Christmas special or dalawang sequence ng Christmas party special ng ABS-CBN ito mga kasembreros. So, yun po. So, sobrang cute lang. And then, may picture din sila dito kasama si Sir Carlo Katigbak at saka si ito naman naka-blue siya. So, mga tatlong outfits yung ginawa ay yung sinuot dito ni Ma'am Catherine, yung naka-blue, brown, and then yung purple maroon. Yeah, mga kasembreros. So, si Sir Carlo Katigbak, James Reid, at saka si Robbie Domingo. So, napapansin naman natin na distansya talaga ang si James Reid mga kasembreros kay Ma'am Catherine Bernardo kasi nga alam naman natin na trabaho lang talaga ang Someone Someday nila na teleserye mga kasembreros or series. So kung kaya wag tayong kabahan sapagkat team panatag tayo mga kasembreros. So Team Kath din lang ang sakalang. Tapos so yung kagabi, sige kukumpletuhin ko na lang itong sa kanyang
yung kanyang Casino Plus na. No, grabe, naglagari na naman, no? Kasi 11 a.m. yung sa City Lion or Lion City sa Santa Rosa. Pero parang gabi na rin siya pumunta doon or siguro mga 5, something like that. Tapos nag-Casino Plus sila. So parehong live, naglagari si Tisoy mga kasumres kagabi. So meron naman siyang kasama na host dito, no? Parang si Lite Lamayo yata ito mga kasus, if I'm not mistaken. Hindi. So, yun, parang so but correct me if I'm wrong, no? Yung pangalan mga kasumbrers. So dito ay parang naka peach. Parang naglaro din Sir Alden dito ng kanilang nilalaro mga kasembreros na parang click something like that. So ipi-play ko ito mga kasembreros mamaya kung gusto niyo pong pakinggan at panoorin, no? So dito na sinabi ni Sir Alden, kasi mahaba ito 2 hours mga kasembreros. Buti na lang na download natin yung 2 hours na live nila ni Sir Alden mga kasembreros. So, meron akong hagip dito na sinabi niya na kasi parang nung time na COVID, no? Something like that. So, na-mention niya na gamer daw siya dati since 7 years old siya. Tapos, pero ngayon ay naging parang naglaylo na, no? Kasi busy na rin at saka ayaw ni attorney. De joke lang po mga kasembreros. So ngayon ay hindi na siya gaanong gamer. Na-mention na dito mga kasembreros. So dito sa casino kagabi ay parang sila, no? Namigay ng mga tao dito, namigay ng mga prizes, no? At saka nagbabasa ng comments and so on mga kasembreros. So simple lang kanang setup, no? Parang nagla-live lang sa TikTok mga kasembreros. So yan po. Tapos may hawak-hawak silang stuffed toy mga kasembreros. So yon. So mamaya i-play ko ito, pero hindi yung buong 2 hours yung sa part lang ni Sir Alden mga kasembreros, mga siguro mga 30 minutes or ika-cut ko na lang siya ng mas maikli para ma-enjoy nyo rin po yung buong parang live nila mga kasembreros kagabi. So by Casino Plus mga kasembreros. So yung sasabi niya na evaluate yourself ay parang sinabi niya dito sa kanyang kasama na babae. Pero yun, natutunan niya of course yun kay Ma'am Catherine mga kasembreros na yung pag-uusap nga nila sa 24 oras mga kasembreros, which is definitely tama, no? May times na parang balanced life, no? May panahon sa Panginoon, may panahon sa pamilya, may panahon sa sarili, and so on mga kasembreros. So andito yung mga mamaya yung mga instructions si Sir Alden. So mga basta matutuwa na mag-enjoy din kayo dito mamaya mga kasus kapag papakinggan itong kayang Sir Alden na Casino Plus. And then ito, yung pinost na ito mga kasembreros na parang naka-jumper si Sir Alden na black. Tapos parang inayusan siya ng glam team. Tapos yung tumbler of course, no? May tumbler siya mga kasembreros na parang twinning din sila ni Ma'am Catherine mga kasembreros. Ito po ay repost lamang, no? Nung time na bench mga kasembreros na kung saan nga ay si Ma'am Catherine at saka siya ang front faces. Sila yung box office Cinema King and Queen na nilagay sa harap ni Sir Ben Chan na may-ari ng bench mga kasembreros. So yun po, no? So throwback lamang ito ng isang admin mga kasembreros. Tapos next item natin, okay. So magiging last item natin ito mga kasembreros, no? Ang kanyang panalangin na kung saan ay medyo matagal-tagal din siya hindi nakapag-post, no? Ng kanyang prayer item mga kasembreros sa kanyang Instagram account. So inaabangan din natin ito of course kasi we know Sir Alden as a prayerful and godly man. And then sabi niya dito, "Dear God, thank you for this new day and the reminder that I don't walk it alone. When anxious thoughts rise or obstacles feel too heavy, help me lay down everything or before you and move forward in faith. Teach me to trust what I can't see and remind me that your presence is ready or steady even when my emotions shift. When I'm afraid, I put my trust in you," kagaya na sasabi sa Psalm 56 verse 3, no? NIV yung kanyang ginagamit or New International Version
na Bible. Help me choose peace over panic and gratitude over grumbling. Let my words encourage and my actions reflect love. Keep me anchored in hope, steady in heart, and ready to see the small ways you're working today. In Jesus' name, amen and amen. So, amen and amen, Pops Alden, no? Tapos, so yun po ang ating Captain items, by the way. Ang gagawin ko, i-play ko itong kay Ma'am Catherine na may different na music background. Yung full nga no na in-upload din ni Sir Valley, John Valley, mga kasembreros. Tapos itong kay Sir Alden na tawag dito na Casino Plus kagabi. Yung sa kanyang part lang, mga kasembreros. So mag-enjoy din kayo dito. And kung gusto ninyo, i-play ko rin itong parang yung sinabi niya na parang medyo full or medyo mahaba ng konti. Itong 24 oras na, yun nga, sinabi niya na give out to yourself, natutunan niya kay Ma'am Catherine and so on, para mas ma-appreciate po natin. So, alright, so yun naman sa ating Captain items ha. So, pakinggan natin ang mga ito, yung nabanggit ko, and then yung salita ng Panginoon afterwards, which is very napakaganda mga kasama. Sarap po ay pakinggan din po natin ang salita ng Panginoon. Blessed day po sa bawat isa. The genuinity of the relationship. I think yun yung pinaka isa sa mga I look forward all the time with Kat kasi and siguro yun lang yung nakatulong sa amin dalawa. We didn't force it na, okay, you have to tell me all these things na hindi mo sinasabi sa ibang tao para mas makilala kita. Pag kailangan mo ng advice, you just talk to him. And then, So magte-text ka lang sa kanya, gano'n? or sometimes, hindi ako nahihiyang magtanong sa kanya. Like, hindi ko kailangan i-filter yung mga questions ko because I know na hindi siya ma-offend also. At dahil sa friendship nila ni Catherine, Alden admitted that he is a changed man. one thing that she made me realize is don't take life too seriously. I think siya yung nagpa-realize sa akin niya, it's okay to say no at times. Value your time for yourself, time for your How many hours ka nagla-live? Usually before minimum of 3 hours. Wow. So Is that every day? Mga anong time? Parang usually I start mga 6 p.m., 7 p.m. and then naglalaro ako ng games and at the same time giving out prizes and being in touch with my supporters din as well. Kasi during that time, di ba, walang work, hindi rin kami makalabas, hindi rin makastart ng production with all the projects. So that's also one way to reach out to them. Have you always been a gamer ba? Yes, ever since I was 7. Ooh, grabe. That's one thing that you need to know about Alden Richards. Yes. He's Outlet, a gamer. outlet natin yun. Until now, you still... Until now, but small time na lang kasi medyo mas busy, loaded yes. tayo with work. And to Dooley, sabi niya, manifesting with the blue hearts. Yan, Dooley. Shoutout sa inyo. And to Love Jeans Nicolas. Shoutout sa iyo. RJ watching all the way from Taguig. Let's go. Michelle Solero. Hello po. Shoutout po sa inyo. And to Ade Tabar. Shoutout naman din sa iyo. Let's go. Good evening, everyone.
everyone. Good. Guys, make sure po na sa page kayo ng Casino Plus PH magko-comment ng inyong mga sagot para naman makita namin dito sa screen and may chance kayong mapili. Kasi kung sa page po kayo ni Alden Richards, Yes, hindi po ito ang Hindi naka-flash po. dito sa ating screen na nandito ngayon. So dito kasi tayo pumipili ng next winners natin. So, ano ba ang next natin ipamimigay? Let's waste no more time. Handa na tayo again for another Christmas Lucky Draw prize from Casino Plus. And ang ating susunod na prize ay isang washing machine worth 149,000 pesos na, hindi pa pala, may butal pa, 149,998 pesos. Grabe naman 'yun. Grabe naman 'yun. Oo, so itong washing machine na to, kompleto na to with Wi-Fi, with coffee maker hindi, joke lang. Binabalik din yung tag ng damit. Diretso stitching na rin siya, tapos dry cleaning na rin siya. Alam niya na yung gagawin. Yes. Sa mananalo po nito, pakisabay na po yung labahan ko. Pero ito, for you guys to win this, ang question natin, since may kinalaman sa damit, ito sa mga naglalaba to. Ano ang una nyong nilalaban? Yan, for the washing machine, ano ang una nyong nilalaban whenever you wash your clothes? Ikaw ba marunong ko maglaba? Of course, marunong tayo. By hand, tinuruan tayo ng lola natin when we So were ano young. yung sagot mo dyan? Usually medyas muna. Kasi medyas Di yung... ba medyas binababad muna siya kasi madumi? Kukusutin mo muna yun bago mo ikula. So yung kula, kasi turo ng lola ko yan, para pumuti. So you after mong kusutin, tsaka mo siya ibababad. Okay. So, ano ang una nyong nilalaban kapag kayo ay naglalaba to win one washing machine worth 149,998? Of course, care of Casino Plus. Yan. And sa mga nagtatanong po kung pwedeng i-convert, since nga ito, we've mentioned the price, hindi siya pwede, di ba? Hindi po convertible ang cash sa cash ang mga lucky draw gifts po natin. Yes, and yung iba rin naman kung sinasabi nila na baka may kailangan silang bayaran, wala pong extra Wala po fees tayong to. extra fees, guys. Ang hinihingi lang po namin is for you to be a valid winner. You gotta have 1 peso, at least 1 peso activity with your Casino Plus account. And of course, dito natin dinodraw live lahat ng mga nakukuha natin for the raffle. So, let's refresh. Okay, so guys, ano ang una nyong nilalabahan? Ano ang una nyong nilalaban? Ito. Yan. Okay. Congratulations to Katrina Custodio Subieto, congratulations! Grabe, feeling ko, ano na ngayon, parang ang saya na ni Katrina na parang, Lord, thank you at marunong ako maglaba. Ganon. Yan, we're just now verifying si Katrina with our customer service, of course, to see if you are a valid winner. And congratulations, confirmed! Yun, guys, confirmed. Yes, Okay. confirmed. Congratulations sa'yo, Katrina Custodio Subieto. Of course, Paglalaba. yes, don't forget household chores, maglinya ng mga upuan, propilo, sopa. Pag-design ng mga ganito. Yes, actually, sa linis, naglilinis din naman ako, but I see to it na parang after malinis, kasi di ba pag naglilinis tayo, nag-a-adjust tayo ng mga furniture sa bahay, ako yung tiga-linya. That's my term for it. Linya-linya. Yan! Standby lang kayo guys at mag-comment ng mag-comment ang susunod na prize, ang pinaka-ultimate at last prize na meron tayo for tonight. So let's see your comments on how excited you are for the Christmas Lucky Draw. Yes, and remind ko lang si Katrina, kung na-screenshot mo tong much better kung na-screenshot mo yung itong pin comment na nandito sa'yo. And kung hindi naman, actually Casino Plus is also posting a live feed after the winner, so pwede nyo siyang mag-grab. Ang pinupost din yung mga nananalo. Correct. Okay, so congratulations sa nanalo ng washing machine worth 149,998. Kalahin mo, nanood ka lang ng live, nag-comment ka lang. Magkaroon ka na ng washing machine, laptop, tsaka cellphone. But ito, sa mga nagtatanong po, paano po makukuha ang gifts? Of course, mag-message lang kayo sa Casino Plus page ng screenshot ng inyong pin comment, your name and your ID player, at magpapadala sa inyo ng unique voucher code para i-claim ang inyong gift. And saan po ba pwedeng makuha ang gifts na napalalunan? Of course, ang mga prizes na yan ay maaaring makuha sa mga partner locations tulad ng Ayala Malls, SM Cinema, and Share Treats. Guys, sa buong bansa to, you just need to check the full list of locations sa ating website. correct. Yan, so So to all, make sure na hindi lang mga taga Luzon yung mag-enjoy. anywhere po.
Anywhere you are. Philippines. Pwede kayong sumali at manalo. Just don't forget our mechanics, of course. And of course, sa mga hindi hanggang kailan pwedeng i-claim ang inyong mga regalo, of course, ang voucher code po na ibibigay sa inyo ng ating Casino Plus team ay pwedeng i-redeem hanggang March 15 of 2026 po yan. So, don't forget, sayang naman yung mga nanalo dito, sayang yung mga prizes na nakuha nyo kung hindi nyo rin siya makiklaim. And of course, Okay, shoutout kay Sarah Jane Almadrones. Good evening po. Okay, so siguro i-refresh din natin kung makita natin kung may nagpapa-shoutout ba. yes, ito. So, shoutout to Romaline Beboso, of course, and to Tom Maupa. Sabi niya, manifesting. Nako, i-comment mo lang and malay mo ikaw naman. Shoutout daw si Francis Ariel Yao. Oh, Francis Ariel Yao, shoutout sa iyo. And of course to Margie Sorio, shoutout po sa inyo. And to Adel Tabar and to Duli. And to Marilyn Adrimisin, shoutout po sa inyo. Thank you so much for watching and supporting Casino Plus. To Jessel Texon, shoutout sa iyo. Merry Christmas, Jessel. And to Andrea Agustin, super po. Super po. Okay, advance Merry Christmas, Kuya Alden. Sabi ni Verna, shoutout sa iyo, Verna. To Kathleen Go, hello. Hope to see you again soon. And of course, I'd like to take this chance also to thank all my supporters for joining me during my ARXV fan meet last time sa Santa Rosa Multipurpose Complex. And of course, to my Casino Plus family who joined me with that event and at the same time when we did the caravan. So thank you so much, my Casino Plus family. Congratulations for the Thank you. successful event. Thank you so much. May trend ngayon, di ba, na parang yung may cake, tapos what the biggest lesson you've learned? Tas yung nilalagay. Or what are you most grateful for? Oh, biggest lesson for me this year, I think, is never forgetting your self-worth and always be a person who people look up to in terms of purpose. That's just so amazing. Ang ganda nun, ma. As in. Parang, ang saya lang makarinig ng mga ganung words sa tao talagang. Kasi, You've been through a lot and nakikita mo rin naman yung achievements. correct. Thank you, Lord. You've been an inspiration to a lot of people. Grabe naman yun. Yeah. And your craft, it's amazing. The way thank you. are, the way you give back to your community. Yes, okay. Kasi parang yun nga, that's one of the reasons why I keep on going. And yun din yung sinasabi sa younger generation as early as now. Siyempre, alam ko in the beginning, hindi pa masyadong malinaw kung ano yung objective and the reasons why you're here, especially in our industry, which is show business. But never forget to put purpose into it. Kasi you're going places if you have good intentions within you and you treat people right. I think that's what's most important. That's just so beautiful. Our Mr. Universe Grabe 2025. Q&A pala. Q&A. Yeah, but kidding aside, parang it's also my feeling ko, my goal also, since it's been 15 years, and I want to share knowledge, especially to the younger ones, and yun, of course, to my colleagues in the industry na parang mas masarap mabuhay at mas masarap magtrabaho if you know that you're working for A reason and something that you can give back Yeah. to the people. And I think there's a reason then why you lasted for more than 15 years. It's so hard to stay in the industry. Passion We lang, all tsaka know faith. that. Dasal lang po. Yeah, Dasal lang but talaga. congratulations at the end of the day. and good job. Ako yung nag-good job eh. No? Para bang... Okay, Good so job. let's get ready because we're about to draw the biggest prize for tonight, guys. Biggest prize for tonight. It's one of the latest models and slickest design, And it's worth and it's worth 95,990 pesos. Grabe. ano ba to? Smartphone? Smartphone, the latest model. Oh my goodness. Okay guys, ready na ba kayo? Okay. Comment muna kayo ng hashtag Christmas Lucky Draw. Come on guys. Yes. The Christmas Lucky Draw and hashtag Casino Plus PH. Yes, and share nyo na tong live na to guys. Uy, Malay nyo, to diba? Michael De Castro, thank you sa 35 stars. Grabe, may mga nagsiset pa ng stars talaga. Thank you so much, Thank guys. you po. Okay. Ready Eto na na. ba? Ready na ba? Ano magandang question dyan? Sige, so mahal kasi na to. Kaya nga eh. So, Ibibigay mo ba kay Linel yan at bakit? so the question for this is, what's the greatest gift you've received so far? Since this is our grand prize and ito yung parang ultimate prize natin. Yes. The most, ito pwedeng hindi na to material, pwedeng
something personal to you. But I think since this is our ultimate prize for tonight, one of our ultimate prizes tonight, I think, what's the greatest Christmas present or holiday present you've ever received? And don't forget to use the hashtag Christmas Lucky Draw, hashtag Casino Plus, Yes. PH. Yan, so to Lourdes Nicdao, shoutout muna tayo, Miss Lourdes Nicdao, and to Sarah Jane Almadrones. Shoutout sa'yo, ready na ako dyan. Okay guys? Shoutout sa ating 1.4K viewers dyan. Yes. So, refresh na muna natin to. Refresh Ating natin. Sino Plus Live. Okay, what's the greatest gift that you've received? This Okay. holidays. Nawala yung comment. Ayun, nasan ba yung comment natin? Okay, refresh ulit. Kasi sobrang dami nagko-comment, Oo, kasi guys. Hindi kinakaya, oh. ultimate prize na eh. Okay, so Okay, this is so- our last prize for tonight's lucky draw. Again, everyone, congratulations sa mga napili for tonight's lucky draw. And kung hindi man, guys, meron tayong live araw-araw. May chance pa kayong manalo. Pero ito, may napili na tayo. Si England Angulo? Angulo. England Angulo. Ang ganda ng sagot niya because the greatest gift that he had received is my 5 kids and wife. Wow, so verifying lang tayo kay Kuya England kung ikaw ba ay pasok. And congratulations, you just won yourself the latest smartphone that's worth 95,990 pesos! Congratulations, Kuya England. Grabe! Sana kahit paano makatulong. Kasi mukhang nakikita natin sa kanyang display photo ay siya ay isang logistics driver. Yes, logistics driver. Okay, so sana makatulong to sa'yo, boss. Grabe. And congratulations po. And remember po, sa lahat ng nanalo po, na kailangan po ay meron kayong Casino Plus account and you have an activity at least 1 peso today. Or kung hindi man kayo Within 3 days. within 3 days yan, because we will have our way to verify that. And of course for us to validate if you are a valid winner for tonight's lucky draw. And congratulations po sa inyong lahat. At talagang panalo ang Pasko kapag Casino Plus ang pasalo. Every day tayo naka-live, guys. Don't forget, until January 1 yan. So if you didn't win today, sali lang ng sali until ma-unleash mo ang iyong swerte. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito mga kasambreros. Ang title natin ay Kaalaman at Hustisya. Proverbs or Kawikaan, chapter 1, verse 3. To receive the instruction of wisdom, justice, judgment, and equity. So ito mga kasambreros ay very relevant sa atin ngayong mga kasambreros. And even sa mga future na mga panahon mga kasambreros. Kasi alam niyo po yung corruption, kasi minsan di ba pag nanonood tayo ng mga balita, no, talagang ngayon ay putok na putok talaga ang corruption sa ating bansa mga kasambreros. Talagang sakit na no ng gobyerno talaga ang pagiging corrupt. And nalaman ko sa Switzerland yata yon, or saang bansa nga ba yon, basta European country siya, na yung mga tao talagang sila yung pinaka-satisfied na mga citizens sa buong mundo mga customers. If I'm not mistaken, Denmark or Switzerland mga customers, na kung saan ay ang mga tao ay funded sila ng government. And doon talagang masabi mong satisfied ang mga tao kasi yung parang yung ayuda, parang something like that na mula sa gobyerno, minsan hindi na kinukuha ng mga tao kasi very satisfied sila, no, at saka well-funded sila ng government mga kasambreros. Yung bumubuhay yata dun sa kanila ay tax ng mga businesses mga kasambreros. Tapos may mga tax din ng mga tao pero hindi ganun ka, sobrang konti lang mga kasambreros kasi nga ang mga tao din doon ay parang nagtatrabaho ng 4 na oras or 3 hours mga kasambreros. Tapos parang sa isang linggo 3 beses lang sila or 4 na beses lang magtrabaho. So parang ganun yung ways of living nila doon. Siguro naisip ko kung dito yun sa Pilipinas talagang changed of government talaga yung dapat mangyari doon. Kasi hindi siya hindi siya kumbaga pa ordinaryong ordinaryong patakaran ng gobyerno na hello, yung mga tao pa yung humihindi na at hindi na nila nakukuha yung kanilang ayuda or kanilang may tawag doon sa kanila parang
Basta parang ano siya, parang regular na nakuha nila, hindi naman pension, parang regular nila nakuha mula sa gobyerno, mga kasombreros. So, sabi ko ang saya ng ganito kasi kontento ka talaga because the government ay dito yung very transparent and very, yun, isa pa yun, very transparent sila mga kasombreros, yung mga tax, yung mga talagang nisingkong duling talagang ini-explain doon mga kasombreros kung saan napupunta, saan nakuha, no? And ngayon nga sa ating bansa ay parang nagkakaroon na sila ng public viewing or isinasa publiko na ang BICAM. Yung BICAM po, dyan po na talaga nangyayari yung dito yung paghahati-hati, no? Pagcha-chop-chop mga kasombreros ng budgets ng ating bansa from national to local governments mga kasombreros. So sa bicameral, no, yung BICAM report na yan talaga dyan nagsimula at nag-ugat ang lahat mga kasombreros na ninakawan. Pero kasi dati, no, closed door yan no, yung BICAM na reporting ng budget mga kasombreros. So ngayon nagiging transparent na siya na may iba na ayaw, no, kasi talagang magnanakaw na naman sila ng pera mga kasombreros, lalo na sa 2026 national budget ay sobrang laki. Ilang trilyon nga ba yun? Parang 1 point something trillion, no, yung budget for 2026 mga kasombreros. So sa pangkalahatan na yun, which is malaki, no, or almost 2 trillion, something like that mga kasombreros, no. So kung hindi magiging okay ang ekonomiya ng bansa, na kumangutang na naman mga kasombreros, which is definitely aggravating or problem sa atin mga kasombreros. So ikinuwento ko ito because may kinalaman sa hustisya ang ating topic mga kasombreros, yung Proverbs 1:3, no? Pag naka-receive na tayo ng instruction ng wisdom, kaya ang wisdom hindi lamang yan nakukuha sa mundong ito, but it is a heavenly gift, no? Mula yan sa Panginoon mga kasombreros. That is why kapag nagmumula sa Panginoon ang talent, ang skill, ang appreciation, kunwari na-appreciate natin na yung talent natin sa singing ay galing sa Panginoon. So gagamitin natin ito sa kanyang ikalulhati, no? Kung na-appreciate natin at saka ina-acknowledge natin na yung ating talino, yung ating intelligence, yung ating knowledge, yung ating wisdom ay mula sa Panginoon, which is yung wisdom ay talagang mula sa Panginoon mga kasombreros. So gagamitin natin ito sa tama, no? Kasi nga natatakot tayo na kapag ginamit natin sa mali yung ating wisdom ay baka tayo po ay maparusahan ng Panginoon, and so with other skills and talents na meron tayo mga kasombreros. So kapag tayo po ay nagkaroon ng tamang mindset, tamang paniniwala, tamang appreciation na galing ito sa Panginoon, so I have to use this for the glory of God and especially sa tama. So ang nangyayari lang kasi ngayon, may talino naman ang mga tao, may wisdom, may intelligence naman sila, yung mga politiko ay ginagamit nila sa pagnanakaw. So yun lang yung mali mga kasombreros. So kung kaya sasabi dito ni King Solomon na sumulat ng Proverbs mga kasombreros na the Book of Wisdom, ay to receive the instruction of the wisdom, related dito ang justice, ang hustisya, ang judgment at ang equity, yung pagiging equal ng lahat mga kasombreros. So justice, no, talagang hustisya mga kasombreros. Everyone is crying mga kasombreros, no? Everyone is crying out with justice or for justice mga kasombreros, especially sa mga pera na ninanakaw ng ating gobyerno mga kasombreros. So kasi damay-damay lahat ng may taxes, lahat tayo may mga taxes mga kasombreros. Ang lupang tinatayuan ng ating bahay may tax, yung ating binibiling mga items sa TikTok may tax, yung mga sa grocery natin, no, pag bumili tayo sa grocery may tax, kapag tayo ay kumain sa fast food may tax, no, parang lahat may tax. Yung hininga na lang natin yung walang tax mga kasombreros. So tama naman kasi yung pagbabayad ng tax. Ang mali lang po ay yung pagnanakaw at saka kung saan ito ginagamit mga kasombreros, na dapat ay ginagamit para sa development ng ating bansa, improvement, at saka para mapadali ba yung pamumuhay ng Pilipino, especially yung mga apektado ng baha mga kasombreros. So yung flood control projects, so nauungkat na parang hindi na talaga makakalimutan ng mga Pilipino mga kasombreros na ang flood control issue na yan mga kasombreros, kasi kahit sa ibang bansa ay naging sikat ang mga Pilipino dahil sa flood control scandal na yan mga kasombreros. So ang verse na ito na nagbumula sa Proverbs ay nag-emphasize ng kahalagahan ng seeking knowledge and wisdom
in order to live a righteous and just life. So righteous, no? Makatarungan, makatwiran, tama ba mga kasambreros na pamuhay? It serves as a reminder that we should always be open to learning and receiving instruction in order to cultivate wise behavior by seeking guidance and education in areas like righteousness, justice, and equity. We equip ourselves with the tools necessary to make fair and balanced decisions in our lives and interactions with others. So in siya, kapag merong wisdom ang tao, hindi yan sasagot agad. Okay, mag-iisip mo na yan. Kunwari may nambabash na. Kunwari kapag may nang-ano. So ako minsan talagang ganyan eh. Pag may mga negative na comment, tapos pinagpapala ko na lang mga kaswes, and minsan di ko na pinapatulan kasi iniisip ko talaga na kapag pinatulan ko ito ay wala naman tayong papala. So ipanalangin na natin na pagpalain sila mga kasombrero. So kung wala kang wisdom, agad-agad bubulyawan mo yan. Bubulyawan mo at saka magte-throw ka ng mga negative na mga comments din, napapatulan mo siya mga kasombreros. So iba kasi ang nagagawa ng wisdom. Pag may wisdom ka, may patience. Pag may wisdom ka, parang magkakaroon ka ng tama ba? Ito yung sasabi dito ni King Solomon na magkakaroon ka ng tamang desisyon, magkakaroon ka ng tamang action, and then interaction mo sa ibang tao. And then yung treatment mo ba sa ibang tao mga kasombreros, na how you treat other people also requires wisdom. Think about what it means to truly embody wise behavior. It goes beyond simply knowing right from wrong. So it involves actively seeking to understand and implement principles of justice and equity in everything we do. This verse challenges us to consider how we can continuously grow and improve our character by humbly accepting instruction and guidance from others. So we enrich our own lives and contribute positively to the world around us by doing so. So yun siya, no? Kailangan isik natin itong wisdom. Hindi siya, hindi siya na-acquire lang. Yes, tama na manalangin tayo. But it also needs action. Magbasa tayo ng salita ng Panginoon. At saka, of course, no, mag-seek ng advice, ng counsel sa ibang tao, especially sa mga nakakatanda. And so on, mga kasombrero. So, pinakamahalaga talaga dito yung pagsisik din natin ng, yung parang paalala. Tama ba ito? Mag-seek tayo ng suggestion sa ating magulang, no? Tama ba ito na? Tama ba ito tayo? So, yung ating mga magulang, kahit na sabihin pa natin na hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, no? Sa experience, papunta pa lang tayo, sila ay pabalik niya ng 10 beses, mga kasombreros. So, kung kaya, kapag may mga decision tayong dapat gawin, at dapat sundin, ay mag-seek tayo ng guidance or advice sa kanila, mga kasombreros. Yung mga lolo-lola, alam nyo talagang papunta pa lang tayo, sila talagang 10-20 na beses na nakabalik, mga kasombreros. Kasi nga, well-experienced na sila, mga kasombreros, as simple as that. So, yun, Holy Bible, advice from other people, especially the old ones. Tapos yung sa ating mga pastors and leaders, mga kasombreros, sa ating mga bosses, na depende kasi yun sa kung saang environment tayo nagtatrabaho or present all the time or always, mga kasombreros. So pag sa asawa, nakikinig ka dapat sa asawa mo, hindi rin ikaw parati ang tama, so hindi rin siya parati ang tama. So sometimes, batuhan ng kumbaga pa ng wisdom ba or ng idea. No, plano ganito, plano ganyan. So ganun siya, mga kasombreros. So, and of course, no, sa ating mga government officials, no, we pray na they should possess wisdom, mga kasombreros. And si Alan Peter Cayetano, hindi naman sa pag-ano, pero he's also one of the Christians na believer ni Cristo, at saka tawag dito, and at the same time a public servant, mga kasombreros. So yun talagang halatang halata na Kristiyano siya, kasi siya yung nag-lead minsan ng prayer. Tapos ay sa mga vlog niya minsan, yun, nagsishare siya ng mga Bible verses and nagtuturo ng salita ng Panginoon, mga kasombreros. So hindi po ako nangangampanya. Shinare ko lang, mga kasombreros, kasi napansin ko lang. Alright, so yun lamang sa ating Word of God, no? Nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Spirit of justice or hostisya, mga kasombreros. In the mighty name of Jesus we pray, amen and amen. See you sa next segment, mga kasombreros, and paalam po.